So, what's up mga kumag? I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, happy Halloween. Tangina, saktong-sakto. Uploaded na yung Sinyo vs Shernan. So, kung nakasubaybay kayo sa channel ko, sa channel natin, sabi ko sa inyo, November onwards, dito natin ilalagay yung mga request videos. Pero, ayun, hindi natin inaasahan na ngayong araw, October 30, i-upload tong Sinyo vs Shernan. And tinaon ko na rin, no? Gusto ko na rin mapanood eh, 'di ba? Yes, napanood ko to ng live. Kaso ito yung time na huling battle to eh, main event to eh. So ito yung time na nasa dulo na kami. So hindi ko na masyadong na-enjoy yung battle. Yes, malinaw yung mga bara, yung boses malinaw, pero yung mismong galaw nila sa stage is hindi na namin masyadong nakikita kasi ang layo na namin. Sobrang daming tao na itong buwelta na to. Kita nyo naman siguro, 'di ba? And nung mga nasa gitna ng mga battle, yung Creeply vs Husky, nasa bandang unahan kami niyan eh. Sa bandang unahan kami niyan. Yung Vitrum Slack 1, nasa bandang unahan kami niyan. Pero nung nag-break kasi, after ng break, kumuha lang kami ng flip top beer. Puta, pagbalik namin, ang dami na nagpapasukan, ang dami na nagsisiksikan. Kaya, yung GL versus EJ Power, nasa bandang dulo na rin kami niyan. Kaya, tapos itong Senior Share na nasa dulo na kami nito. Kaya, ito bilang bawi, no? Uunahan ko na yung mga magre-request ng Sinyo vs Shernan. Uunahan ko na. Ito na guys. November 1, Sinyo vs Shernan. Tangina, grabe itong dalawang MC na to, men. Most viewed. Top 1 most viewed and top 2. 'Di ba? So, tignan natin. Gusto ko mapanood to ng kahit papaano harapan sa monitor ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, malayo yung time na napanood namin to ng live. So, ang layo na namin. Siguro nandiyan kami sa bandang gitna ng crowd na yan. So, ayun. Bilang pambawi, gusto ko unahin to. Ito yung panimula natin sa November. No? So, Sinyo vs Shernan, Vuelta Balentong game. Shernan, pinili niyo mauna si Sinyo. Pinili ko talaga. Boss, si Shernan, pinili niyo mauna si Sinyo. Pinili ko talaga. Doon mo na nga lang ako mauunahan, tinanggihan mo pa. Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka. Nandito ka sa mundong walang may pake, pag di ikaw ang pinakaking ina ka. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? I-remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number 1, never be number 2. And that is true. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Corona kung suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top 1, kundi top 1. Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto. Okay. Eto, champion. Pil na pil mo rin. Ulol, ito'y parte ng aking plano. Kung di mo napansin, malasyeye yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-champ ko muna bago ko tuluyang paslangin. Patay ka, men. Mas masakit ang gante kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy dun sa site, Sinyo naman kay Shernan. Parang Chito Francis Glock, isa-isa kayong magbabagsakan. Ayun, since na-reveal na to so ang dami na nakanood, 161k na yung nakapanood. So baka may nagtataka sa inyo, no, na may sinabi kasi si Sinyo dito, 'di ba? Tipsy dun sa site. So hindi pa naman official. I mean, wala pa naman akong
Wala pa naman akong naririnig-rinig na official na nga yung battle. Pero may mga ulitin ko, baka maguluhan kayo. So alam niyo naman, marami tayong nakakausap ko yung mga battle MC sa Moto, sa FRBL, 'di ba? So may mga naririnig lang ako, may mga sinasabi lang sila sa akin na ahon daw yung Tipsy D Mzite. Pero hindi pa yun officially confirm, no? Parang ewan ko, niluluto pa lang ata or something. Nag-umpisa yun nung laban ni Mzite kay Sayad yung Carlito vs Everready, 'di ba? Game ako 60 or tipsy man or 60, 'di ba? Game. So, yun, parang doon nag-umpisa Doon nag-umpisa 'yon. Tapos nag-post ako sa page ko. Sabi ko, what if Tipsy D versus Apex sa Ahon? Yun yung yun yung post ko. Tipsy D versus Apex sa Ahon. So, ayun. Kung babalikan nyo yun, may comment doon na hindi, Tipsy D versus Mzite daw. So, ayun. Tinanong ko, confirm na. Hindi pa naman daw. Pero, ayun. May mga nasasakab na tao dito. May mga naririnig-rinig. May mga nagsasabi sa akin na tuloy daw yun. Pero, ayun. Again, it's not official. So, antayin natin yung magiging poster ng Ahon 15. Feeling ko matagal pa naman yun. Baka after pa ng Pakusganay or after pa ng Gubat, i-announce yung Gubat ay Ahon, di ba? So, yun. Yun lang. Since na-reveal, gusto ko siyang sabihin nung event, after ng event na to, kasi nga may mga rumors nga na tuloy or may laban nga yung Tipsy D versus Mzite. Kaya kung nakita niyo yung poster na post ko about dito na talo sa Mzite kay Zenlook, actually maraming comments doon. I mean, hindi comments sa sa post ko. Parang marami lang comments na sa mga kaibigan ko na bakit kaya siguro ganun yung sulat ni Mzite nung laban niya kay Zenlook kasi pinag-aandaan niya si Tipsy. Parang ganun yung naging concept, 'di ba? So may mga naririnig akong ganun. So yun lang naman. Yun, ulitin ko, hindi pa naman official yon. So wag mo na kayong umasa kasi baka totoo pala na Tipsy D Apex or 'di ba? So tingnan natin. Pero may ganung linya kasi si Sinyo so mapapaisip ka talaga kung totoo ba yun o hindi. 'Di ba? So yun lang, siningit ko lang. Doon sa site man. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy doon sa site, Sinyo naman kay Shernan. Parang Chito, Francis Glock, isa-isa kayong magbabagsakan. Aminado naman, bunga ng aming kapabayaan, sibak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. Pero ano itong nababalitaan? LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan? Yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin Ito ang gusto kong tanungin sa inyo. Kasi mga kaibigan ko nagtatanong sa akin kung alam ko daw ba yung issue ng Team SM. So, to be honest, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero sa mga nakakaalam, guys, please enlighten me sa comment section. Ano ba talaga yung nangyari? Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Hindi ko nga alam na wala na sila sa 3GS Diba? So, nakikita ko lang sa mga nila, sa mga repi nila, hindi na sila 3GS na. Ewan ko lang si Zite. Ayoko kasi tanungin si Zite diba? Feeling wala lang. Pag nag-usap kami ni Zite about sa lang, something. Pero yung sa kanila na ang awkward lang So, sa mga nakakaalam, enlighten me. Usap tayo sa comment section. Okay? Yun. Balitaan. LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan? Yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin pag-usapan. Dating solidong 2x2, ngayon biglang nagtatablahan. Kaya tanong ng karamihan, magtatagal ba to?
Sure na deadball nako. Ngayong wala ang iyong kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to Batang Quiapo, kaya walang magtatanggol sa'yo. Kung nandito lang si Sight, may pag-asa sana to. Kaso natsyempohan ka mag-isa, so ikaw ang solong sasalo ng bawat bara kong ibabato. O ito, SS ni Hayabusa at Juggernaut, mas dama kasi sinolo mo. Speaking of solo, alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Yan. Wala nang nakakabigla. Paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi-kabila. Kaya si Poison nagmalanihin dya. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata, ingat ka. Nagato versus Jiraiya. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. So, hindi ko naintindihan yun kasi Naruto yun eh, no? Pero familiar naman ako doon kay Pain, Nagato. So, kung di ako nagkakamali, it's Naruto. So, I'm not a fan of a Naruto. So, di ko masyado naintindihan yung ano na yun. Yung bara na yun. Yung linya na yun. Yung reference na yun, rather. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. Pero teka, ikaw ba si Shernan Gaite? Gaite? Gainate pa? Aba teka, di ka sure pa? Pues eto rekta. Ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka, kesyo may pera at successful din daw siya. Tangina, ang tanong, lumibel ba? Pag ako naubusan ng pasensya, pasensya. Pistol here, wag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na't ganito yung range, ang dali mong maasinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. So, sa mga first time mapanood to, yung reference ni Sinyo doon, mga 3GS, no? Range, Castillo, yung Lumebel ba, Pistol, yung ikaw ba si Kairam yun, alam nyo naman, di ba? So, mga 3GS yung binanggit niya dito. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Ayos, ha? Galing, di ba? Gulat ka? Ako bahala, huwag ka ma-down. Yung mastermind malalaman natin bago matapos itong round. Di ko na para pangalanan, there's only one name that you can find. Putang inang yan. Ayun yung pinaka malakas na linya ni Sinyo sa battle na to, no? Tangina, kinilabutan pa rin ako kahit napanood ko to ng live, oh. Alam mo yun, yung reaction ko dito, fuck, tangina, solid yan. Pero nung narinig ko dito live, replay online, tangina, ganun pa rin yung naging reaction ko, no? Tangina, solid, men. Galing, no? Mastermind. So, parang ang tinutukoy niya doon, ang pinaka-mastermind daw sa ang nag-utos daw na ipatumba, no? Is si M-Zite pa na kakampi ni Shernan sa 2x2, di ba? Yung actually ang naging strength ni Sinyo sa round 1 na to, para sa akin, yung punto, no? Marami siyang punto dito na masasabi mo talaga na para kay Shernan lang talaga eh. Marami siyang punchlines dito na direkta kay Shernan. Marami siyang mga statements, yung mga jokes niya na yes, nakakatawa yon, pero alam mong punto, per punto pa rin yung yung banat nun para kay Shernan. Kaya sobrang balanse pa rin talaga ni Sinyo. Ang ganda, nagustuhan ko rin yung sinabi niya dito na isang taon mang
na mahinga ba yon or ano, pero ganun pa rin, 'di ba? So ang ganda nun. Tapos yung ender niya, there's one only name you can found. So alam naman natin na si M-Zite yung ano doon, yung reference niya na 3GS, mga member ng 3GS, 'di ba? So ang ganda nun. So ayun, overall actually yung ano talaga pinaka naging strength ng round 1 ni Sinyo dito, hindi yung jokes 'di ba? Madalas kasi pag mga battle si Sinyo, ang pinaka napapansin natin sa mga battles niya, kung paano niya kekengkoy, kung paano niya makukuha yung kilitin natin, yung tawa, yung jokes, 'di ba? Pero this time mabigat 'di ba? Parang kung titignan mo parang may alitan silang dalawa kasi kung paano gamitin ni Sinyo yung mga ganong references, yung mga ganong writtens, may diin may pinanggagalingan, may hugot, 'di ba? So, para sa akin ang ganda ng round 1 ni Sinyo, sobrang bigat nun. Actually, yung volume talaga, yung power, yung volume talaga yung yung naging strength ni Sinyo dito. Ang lakas nun, mabigat 'yon. Yung bigat talaga niya. So, yun, tingnan natin kung matatapatan ni Shernan yung bigat ng round 1 ni Sinyo dito in terms of punto. Kasi yun talaga yun. So, let's see. Shernan, game. Game. Hindi ko kailangan si Tanggol. Sabog ka ba? Pagkatapos kong bugbugin si Santino, isusunod ko siya! Pasensya na, pumiyok. Pero sa battle rap, masasabi niyong dakila. Pinag-champion lang daw, tapos papatayin. Ganyan ang reason ng mahihina. Pinapatumba ako ng 3GS. Bitawan mo ako! Nangingialam ka ba? Kung pinatumba ako nila, kaya ko tumayo mag-isa! May laman din yun, no? Nagulat din ako neto nung live, no? Kasi, layo namin. Tapos nakita namin puto tumumba si Shernan. So, yung rebat na yon, hindi mo masasabing simpleng rebat yon. May laman. So, hindi ko talaga alam yung story inside 3GS. So, sa mga gusto kong ma-enlighten, gusto kong maliwanagan kung bakit. So, sa mga nakakaalam, kung controversial man yon, pwede nyo akong i-PM sa FB page ko na Judge Jinan. Or kung hindi naman ganun ka-controversial yon, usap tayo sa comment section. Okay, so gusto ko lang talaga malaman. Okay, game. Nangingialam ka ba? Kung pinatumba ako nila, kaya ko tumayo mag-isa! May laman, no? Yo! Nung laban namin ni Choke Maestro, meron akong inulit na linya mula sa laban namin ni Sinyo sa Taiwan. Successful ka. Successful din ako. Mahusay ka. Mahusay din ako. May tsura ka. Tas bigla ako natigilan. Sinadya kong ulitin yun. Alam kong makukuha ko atensyon mo para lumaban. Well, I got you. Senaryong paulit-ulit. Tinalo kita sa 2-2, tinalo kita sa Taiwan, natatalunin ulit kita ngayon. Ito ay deja vu. Handang-handa ako sa battle na to. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, kaya kong magjakol kahit may problema pinagdadaanan. Gago. Parehas tayong umasenso dahil sa flip-top. Pero mas sosyal ako sa'yo, pare. Actually, I can go to Jollibee para lang tumae. Go. Ikaw, mang-aagaw ng moment.
Nung nanalo kami sa 2x2, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato, pass forward. Habang naglalakad si B papunta sa altar, umiiyak si Sinyo. Sa sobrang dami, yung luha, lahar na. Alam niyo kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Yung organizer sa Cavite. Yung sinama mong babae sa event natin dati sa Banay-Banay. Yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. Eh di, ito wala mo ng bars to ha. Putang ina. Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan, pag pumupunta sa ibang lugar, kumakantot yan. Ako, umami na ako sa asawa ko. Umami na. Nagsorry na ako, hawak niya na account ko. Gantong itsura ng bababae, ganito pa kaya? Pero tapos na yon. Ang mahalaga, pinakasalan na ni Sinyo si B. Palakpakan natin. Pero tanong ko lang, dahil pinakasalan mo na si B, isa ka nang mabuti. Eh hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Paulit-ulit ka ng babae, yan ba ang mabuting haligi? Tapos nung nahuli ka, bigla ka na lamang nagsisi. Lumuhod, humingi ng tawad. Pero si B, nagawa mong bobohin. Para patunayang mahal, niyaya ng kasal. At gusto agad suluhin. Kalimutan na natin yung B. Magpakasal na tayo, mahal na mahal kita. Lahat ng responsibilidad handa akong akuin. Ulul, pakasalan mo o hindi, kung mahal mo talaga, hindi mo lolokohin. Huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalo niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi kita gagayahin. Kapag kami naman ang nasa simbahan, kahit sumigaw ka pa ng itigil ang kasal, hindi mo mapipigil ang binyagan. Wala akong plano magpatawa. Pero alam kong matatawa kayo kahit anong gawin ko. Putang ina kasing mukha to. At least alam nyo na kung saan lang lamang si Sinyo. Ikaw na mas mayaman, mas sikat, mas pogi. Ako na magpapaubaya. Sa'yo na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Sheila at Bini Aya. Nangyari na to nung Dr. Pero walang katambal na M-Psych. Masasabi niyong iba ako magseryoso, parang love at first sight. Kalabang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Okay, so ito, Angels. Angels naman yung nakita kong naging difference ng round 1 nila. Kung yung sa round 1 ni Sinyo, sinasabi ko sa inyo na punto yung pinaka naging strength ng round 1 niya. Ang naging strength naman ni Shernan dito is yung rebat. I think yung rebat. Lakas nun. Tapos, hindi lang naman yung rebat yung delivery. Pero, yung angles, no? Lack of angles si Shernan dito, para sa akin. Si Shernan, isa yan sa mga halos kakatapos lang ng ng review natin kay Shernan against Lux, 'di ba? So, kung napanood nyo yun, meron akong sinabi doon na sabi ko, si Shernan, isa yan sa mga magagaling mag-deliver ng linya kasi sanay siya sa mga concept battles So, ginagampanan niya yung role niya as, 'di ba? Yung role niya dun sa battle na yun, kung ano man yung napag-usapan nila. Kaya sobrang convincing ng mga letra ng mga verses na ini-spit niya. Kasi kung paano niya ini-spit 'yon, kung ano yung ginagampanan niya, 'di ba? So sobrang convincing ng mga angles na binabato niya. And coming to that explanation, this round 1 of him is hindi naging ganun ka-convincing yung yung angulo na ginamit niya. Like yung ang pinaka main, 'di ba? Halos kalahati ng round ni Shernan dito umikot kay B 'di ba? Yung pinakasalan si B, niloko ng babae. Yung angulo kasi ng babae is matagal lang ginagamit kay kay Sinyo yun sa mga past battles na nare-review ko. So matagal lang ginamit kay Sinyo yun. So parang naghanap lang ako ng other angles
parang inanapan ko rin ng creativity si Tito Shernan dito. And the conviction ay the conviction, the composure, yes, buo. Pero yung kung paano ini-spit kung paano dinideliver ni Shernan yung angulo na yon is hindi ganoon ka-convincing para sa akin. Unlike sa mga battles niya, sabi ko nga sa inyo, katatapos lang natin reviewin yung Shernan vs. Lux. So, kung panoorin nyo yun, dun yung mga comment ko na sobrang convincing yung mga letra, yung mga verses ni Shernan. Pero this time, medyo nagkulang si Shernan sa pag-deliver ng angulo na yon na mako-convince tayong lahat na totoo yung sinasabi ni Shernan kay Sinyo. And plus, yung angulo na yun ng babae, something ganyan, wala nagamit na yun. So, gas-gas na yun para sa akin. And yun, naghanap lang siguro ako ng more angles or creativity. Mas creative na Shernan, di ba? Yun lang naman. And I think round 1, bibigay ko kay Sinyo doon kasi mas umaapaw yung mga bara niya, yung mga punto niya doon. Yun yung naging strength ng round 1 niya is yung mga punto. So I think Sinyo got this one. Dikit lang to. Actually, doon lang naman nagkatalo. So it's a 10-9 Sinyo. Nakita nyo naman, di ko pa sinusuntok, tumumba na. Bubugbugin niya daw si Tanggol tarantado, hugis punching bag ka. Ato, nag-propose ako kay B. Selos ka naman kaagad, G. To talaga, will you memory? Nag-propose nga ako kay B. Sorry na nga Ano ito? Nag-propose nga ako kay B. Sorry na nga Ano ito? Ang tagal kong walang laban. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka naman. Putang ina, binigyan ako, baka naman. Ano to, lokohan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan. Gago. Tangina, Shernan. Batikan. So, may sakit kasi si Shernan So, I don't know kung anong tawag dun sa yung nangumuti yung balat niya. So, I don't know kung anong tawag dun. So, double meaning, no? Batikan na veterano, something ganyan. Or, expert, ganon. Tas batikan na, yun basta, yun na yun. Understandable naman. Self-explanatory naman yung yung linya na yun. Batikan! Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan! Tangina, Shernan! Ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Pero epic yung balat no? Trial skin yan. O ba't di nyo subukang ispatan? Ispatan nyo! Saka nyo sabihin kung mali. Ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumangge. Pero ikaw, iba ka pare. Ibang klase. San ka kasali? Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Kaya wag kang makinarte. Hindi yan Betilaygo. Sikreto mo alam na namin. Wag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. Ayos ka din. Betilaygo. Ulul, galis aso. Oh,
balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Yung sakit na matata mo, tatagos hanggang buto. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Pansin nyo? Daw sa balat mo. Pansin nyo? Pansin nyo, mga recent battle niya nagpatunay. Kung matahin yung kalaban, kala mo sobrang husay. Yumabang na't nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi betilaygo kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Huwag kang magde-deny. Paano bukang bibig neto? Mayaman siya. Yan ang hirap sa'yo. Para kang sikyo na walang class. Sobrang cheap mo. Kung magyayabang ka dito, wag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, tangina kakaya mo na ako. Kasi wala bang bago? Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Utangin na ginawa ko rin yan, aminado. Hindi ko itatanggi yung sa inyo. Pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sayo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo. Ang gusto, maging tanyag. Kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lang bayag. Alam mo nang durug ka't body bag. Palag pa ng palag. Oo, ito na yung break mo. Kaya ka nga basag na basag. Break, basag na. Okay. Tawag. Kasi babaha nga naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Well, ito pa yung kapatid, bago ka maligo ng kahihiyan. Kasi whether you like it or not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Mahigit 100 milyon ating pagitan. Pero ni minsan, sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo yan. Ngayon pa lang. Kasi eto naman yung kalaban. Yan trip mo pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik sino pinaguhugutan. Nag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi ibabaon ko na lang to nang tumubo ka naman. Kaya ba't nyo ako kinukumpara dyan? Ano, dahil number 2 to number 1? Yung ba dahilan? Ano to, bastusan? Eh kahit saan nyo patignan. Itsura, pera, estado, malayo ating agwat at pagitan. Dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Putang ina. Fucking inang yan. Mas ulitin ko lang nasa dulo kami ng mga nung battle na to, nasa dulo na kami, kaya hindi ko na masyadong maintindihan, hindi ko masyadong makita na yung mismong MC, no? Hindi ko na masyadong makita sila Sinyo, sila Shernan. Ang dami kasi, basta ang dami. Siyempre yung mga tao rin diyan na nakatayo rin. So makikita mo yung mga ulo na lang nila. Buto na lang talaga nung time na yan. Yan sa likod nila may malaking screen diyan. Actually doon na lang kami nanonood sa malaking screen diyan sa likod sa stage na yan. May malaking screen diyan. Pero hindi satisfying Hanapin mo rin talaga yung live na battle 'di ba? Kasi kung manonood ka lang din sa sa screen diyan sa likod, 'di ba? Parang wala ding dating para sa akin. Kaya tinitignan ko pa rin talaga sila. So sa focus namin na hanapin, panoorin sila, hindi ko na masyadong na-absorb yung mga verses. And ngayon, sakto, yun nga, nilabas yung video na to, yung battle na to, at ayun, mas naliwanagan ako. And feeling ko kasi, ito real talk, feeling ko kasi yung round 2 ni Sinyo that time, since di ko nga masyadong malayo na nga kami, feeling ko naging naging mahina. Pero putsang lakas pala.
Lakas pala nun, men. Yung ano, ang ganda nung hati ni Sinyo sa round 2 niya. First half andun yung mga jokes, punong-puno ng jokes. Second half andun yung mga seryoso. Andun yung mga sabi nating ano yun, sumbat ba yun or something, pero hindi parang ginawa lang niyang angulo yun para pang sugat kay Shernan. At ayun, yung transition from jokes, 'di ba? Binabad tayo ni Sinyo sa jokes, no? Yung ikaw lang yung battle MC na Dalmatian, Galis Aso, Betiligo. Hindi, Galis Aso 'yon, 'di ba? So ayun, yung first half full of jokes at akala ko nga magtutuloy-tuloy 'yun, pero yun, transitions sobrang perfect. Di natin namalayan na nakikinig na tayo ng seryoso. Punto na yung binabato ni Sinyo, hindi na mga jokes, 'di ba? Hindi ko naiisa-isahin yung mga ano dito. Guys, hindi ko naiisa-isahin yung mga verses ni Sinyo kasi self-explanatory siya. Pakinggan mo lang, intindihin mo lang, magigets mo yung humor maintindihan mo kung ano yung pinupunto ni Sinyo dito. Kaya as overall na lang siya, yung buong round 1, buong round 2 ko na lang siya i-judge. At ayun, ang ganda nung yung Sinyo na nakilala natin nagpakita sa first half ng round 2 Then pagdating sa second half ng round 2, palo pa rin yung diba? Yung pinakapunto niya. So sobrang balanse ng Sinyo talaga kahit kailan. Tangina, props doon. So yun para sa akin mas mabigat na Sinyo yung round 2 compare sa round 1, 'di ba? And andun pa rin naman yung mga punto ni Sinyo, pero mas naging balanse para sa akin kasi pinakita ni Sinyo yung totoong Sinyo na mga jokes, 'di ba? And nag-switch nang hindi natin namamalayan sa seryoso na pala yung mga bahan. Kaya props doon, men. Galing nun. So, Shernan, pakinggan natin. Yung pang-iinsulto sa Vitiligo, si Tito Badang ba nagturo sa'yo niyan? Yung katangahan, pinapalawak mo ata. Di bali nang may diferensya sa kamay, at least di ko pinangahawak ng bata. Bata. Badang. Di ba kabatil ng flip-top? So, nag-ambag ka nung talent P, nung quarantine. Thank you. Salamat, pare. Ba't ko naman i-insultuhin yun, di ba? Thank you. Game. Gago. Kakapokus sa Real Jokes Clothing. Sa gawaing bahay, wala na yang nalaman. Sa sobrang tamad, pag may ubo, doon na lang dumudura sa labahan. Gago. Bago nga yung bahay, naka-Honda Civic, pero yung labahan nyo may nakaipit na plema. Ikaw ang patunay na ang pagiging dugyot, hindi mapagtatakpan ng pera. Si B mismo nagsabi sa akin ng anniversary. Kung mag-usap kami niyan, bihira. Yan nga din nagturo sa akin kung paano uminom ng tequila. Napakababoy mo raw. Pag nalalasing ka, sinusukahan mo yung mangkok. Puro pansit, sisig, tsaka proben. Kinabukasan, hihigop ka ng sabaw, hindi mo alam, suka mo yun, ininit niya lang sa oven. Deserve! Ba na mga anak mo ng ganyang klase ng ama? Para lang maging top sa klase, magdo-donate ka pa? Puro trabaho nasa utak. Usapang kita, ayaw niya ng failure. Nagpapatibay ng pader pero wala ng father figure. Kumuha ng tagahatid sundo, imbis siya ang gumawa, may tagaluto, tagasaing, meron pang tagalaba, katwiran niya, may pera tayo, secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Paghatid ko sa anak ko, diretso na ako jogging. Mga anak mo, pag pupunta sa school, walang kasamang daddy. Pupunta ka lang pag graduation at magpapapicture sa stage para lang mapulpil ang sarili mo at masabing may napatunguhan yung success. Naalala nyo to? Nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay. Talaga? Masarap ba?
na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya? Masarap ba? Sa tuwing gustong gumala ng mga anak mo, sinyo, palagi kang wala. Habang ako, nagampanan ko lahat, pinansyal at pagmamahal, pati pato, tinaya. Oo, napasarap mo nga buhay nyo, pero di mo napasaya. Kaya na lang daw binasto si Ann. Kasi bawi niya yun sa girlfriend ni Kamandag. Balagbag. Alam mo na nga mali yung ginawa, nagawa mo pang dumagdag. Ano yun? Pag nakita mong nagnakaw, magnanakaw ka na rin. Pag nakita mong pumatay, papatay ka na rin. Tandaan mo, hindi masusuklian ng mali ang isa pang pagkakamali. At hindi sa lahat ng aksyon na lagi mong solusyon ay pagganti. Kaya magkaiba tayo bilang komedyante. Sa harap o likod man ng kamera, walang nasagasaan sa akin pag-abante. Mga napaligaya ko'y mas madami pa. Sa flip-top, ikaw pa rin si Vice Ganda. Kailangan pang mandamay ng iba para lang magpatawa. Habang ako si Bayani Agbayani, humor pa lang panalo na. Para makakuha ng fanbase, nag-isip ako ng taktika, nag-costume, nagpatawa, nagpalawak ng kontinente para Antarctica, nakuha ko. Nagkaroon ng pangalan sa battle rap sa sarili kong paraan. Tapos ko nang gawin to para sa inyo, kaya ngayon ako naman. Siya daw si Batista, di ba? Kahit payat, sinyo scam. Paano mo malalaman tong taba kung ang trip mo Islam? Ilang taon na tayo nagpapatawa? Goods ka na ba sa ganyan technique, par? 2 most viewed sa battle rap. Panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka! Sasabihin ko pa lang dito sa round 2 na yung round 2 ni Shernan is tinanggal niya yung jokes, no? More on technical. More on skills, no? Written skills talaga yung yung showcase ni Shernan sa round 2. At sa pagkakataong yon, I think wrong move yun para sa akin. And sa ganitong klaseng kadikit na battle, mahirap i-diffuse yung style ni Sinyo sa pamagitan ng teknikalan, 'di ba? Kasi para sa akin Sinyo established na yung style, yung basta established na yung yung buong Sinyo, no, pagkatao ni Sinyo. So nag-ano lang siya, nag-experiment na lang siya kung paano niya i-improve yung performance niya, ganun na eh. Pero pag Sinyo, established na yan, no? And alam mo na kaagad pag sinabi mong Sinyo, komedyante, 'di ba? Ganun. And sa ginawa ni Shernan, so sa round 2, more on technical siya, 'di ba? Naging technical yung atake niya. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung pagiging technical ni Shernan sa round 2 is not parang is a wrong move, no? Kasi hindi mo ma-diffuse yung isang Sinyo sa ganong style, 'di ba? Para sa akin lang naman, kasi kita niyo naman yung round 1 and 2 ni Sinyo, sobrang well-rounded, 'di ba? And sa tingin mo, sa inyo tatanungin ko kayo, yung style yung ginamit ni Shernan sa round 2, enough ba 'yon para matalo ni Shernan yung round 1? Sabi natin round 1 or yung round 2, 'di ba? So para sa akin malayo. Siguro kung nag-stay si Shernan sa performance niya katulad sa 1, possible na dumikit ulit to. Pero para sa akin, yung round 2 ni Shernan is hindi naging ganun ka-epektibo sa pagkakataon na to. So bumaba yung intensity ni Shernan sa round 2 na to. Although sinumbatan niya doon na tapos na tayo sa magpapatawa, 'di ba? Mag-rap ka. So although yes, pinakita ni Shernan sa atin yung rap skills niya, yung sulat niya, technical niya. Parang sinasabi niya, sumabay ka sa akin sa pagiging technical. So hindi yung puro ka lang patawa, parang ganun yung tinutukoy niya doon. Pero at this point, established na yung yung 1 and 2 ni Sinyo. And mahirap tapatan sa ganung performance ni Shernan yung round 2 ni Sinyo. So yun, sana naintindihan nyo yun. And I think Sinyo got this first 2 rounds and kay Shernan is a 9-8. So that's 20-17. First 2 rounds Sinyo. So, maganda yung di ko disregard yung round 2 ni Shernan, okay yon. Pero sabi ko nga, it's not the diffuser of Sinyo's performance, 'di ba? Ang nangyari kasi,
instead of i-diffuse ni Shernan yung round 2 ni Sinyo sa pamagitan ng ibang style, ginawa ni Shernan, pumasok siya dun sa trap na ginawa ni Sinyo na ako yung unang bumabanat. So paano ko ba sabihin to? Parang ako yung unang babanat. So it's up to you kung paano mo i-diffuse to. Pero yung technicalities parang ban na yun nakaban na yun na kung technical yung gagawin mong pang-diffuse sa style na ginawa ko, hindi mo ma-diffuse to. Parang ganun parang ganun. So sana naintindihan nyo yung punto ko sa sa palitan na to. So yun, mas okay pa sa akin yung round 1 ni Shernan compare sa round 2. So 20-17. Round 3. Tama yung pakiramdam ni tanga. Natural, hatid mo yung anak mo, tricycle driver ka. Okay na neto. Ano naman kung di ko inahatid yung anak ko? Wala ka ng pakialam dun, bro. Ang harapin mo ako, parating na yung sundo mo. Nakaharap na, parating pa, bobo din no? Yo! Sino mga taga-Pulo? Ayaw nyo magtaas kayo! Baka pwede makisuyo. Pagsabihan mo. Okay, sorry. Kasi naalala ko yung linya na to. So, tawa rin ako ng tawa nito nung live. So, yan. Sige, panoorin tuloy tayo. Okay, game. Baka pwede makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-Pulo na bago dumayo at unahin niyang liga ng Pulo, baka pwedeng ligo muna po. Kasi kung basta gapo, bano, sila basta Pulo, baho. Gog. Diyos ko po, try niyong manood ng live para malaman niyo kung bakit. Lalo na pag dikit-dikit, ang sarap budburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Pero marami namang malupit. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may AdSense at sponsor na? O so nasa, nag-disappear? Battle of the Night, yung talent fee, pansit tsaka appear. Tanginang TF yan, pampahaba ng karir. Pero real talk, sa liga niya, ayaw niya pag may nadadamay. Malinis naman yung pakay. Paano na lang kung mabatibag kita, di wala kang karamay. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But why? Ayaw mo ng damayan? Kahit di ako mandamay, panigurado damayan. Yung impact, dama pa yan. Na di lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadramayan at magdadamayan sa madadamayan. Kung magdadahilan, di dadagdagan ko ba't dadalatsan? Putang ina! Sorry, napahaba, nadadala lang. Pero alam nyo bang, nung battle nila ni Sak Maestro, hinamon at sinabihan akong takot nito. Pero nung nalaman niyang papalag ako, si Gago nagpanik ng todo. Sa sobrang kaba, napatawag yung loko. Kesyo wag ko daw idamay yung tungkol dun sa ano. Nung pinalagan, may kondisyon na yung gusto. So, paanong okatukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Kasi ako, matatakot dyan. Kahit putang ina naman. Sino ba hindi matatakot dyan? Mukha kang straight duty kawatan. Literal na work from home pa, kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Gago. Pero tama na nga yan. Sa kabila ng mga biro ko at pagpapatawa, biglang naisip ko na, bakit pa? Kung ang pinakamasakit kong insultong pwedeng sabihin sa'yo, si Shernan ka. Ngayon tatanungin kita, kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Game! Alam nyo yung giraffe, mga bes? Yung mahaba yung leeg,
Tapos, matatangkad. Yung nakikita sa Safari Forest. O, ganito itsura nun kapag kinumpres. My goodness! Di ka ba naaalarma? Kahit saan ka magpunta, yung tiyan mo laging nakabalandra. Naabutan nyo na ba itong nagsisiyesta sa kalsada? Utangin na parang kotseng kubang nakabarada. Kaya maawa ka. Maawa ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakiconsider. Paano pag binabakhag ng partner? Parang magpapalit ng galon sa water dispenser. At ang nakakabader, yung My Day, panay jogging pa yan. Imagine niyo na lang, pag nagja-jogging to nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. Pero in fairness ha, blooming ka, feeling ko babae yan. Eh ba, napanood ko laban yun ni Master Pito. Ang cute-cute! Ang cute-cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. Wala. Ang chichip nyo talaga! Pero kung usapang karisma, puta mali ka ng hinamon. Ngayon lang kayo makakakita ng underdog na kampyon. Walang corona to partida. Minsan lang lumabas sa isang taon. Pero pag sumalang pati buwelta, kaya kong gawing mukhang ahon. Matik na yon. Di naman sa pagyayabang. I'm just letting you know. Oo, may sariling titulo at naghari na kasi galawan pang pro. Di lang skills, pati bulsa, umaalsa. Dapat ganun ka mag-grow. Pangmasa nga ako, lalo na kung usapan ay dough. I know. Mayabang, tunog mayabang yung behavior. Pero binabalik ko lang yung favor. Tinulungan kang umangat sapagkat nang mamit mo yung creator. Yan ang napapala pag fame whore. Kakahiling mo ng tala, binagsakan ka tuloy ng meteor. Kaya next time, tol, be careful what you wish for. Yung round 3 ni Sinyo para sa akin, ano na lang yun. Para sa akin, bonus, no? Kasi 1 and 2 nakuha na niya no? So wala na akong sasabihin pa dito sa round 3 ni Sinyo, basta more on jokes siya dito, no? Yung binalik ni Sinyo yung kung sino si Sinyo, no? Kasi sa round 1 para sa akin experimental pa yun di ba? May mga more on punto yon na which is sabi ko nga sa inyo sa round 1, hindi naman yun yung Sinyo na inaabangan na I mean hindi yun yung Sinyo na ina-expect natin kasi sobrang bihira ng mga patawan niya doon. Kumbaga, more on punto talaga yung binagsak niya doon. Then, round 2, balanse. Jokes, then, mga punto pa rin. Then, round 3, more on jokes na. So, ganun yung naging timpla ng 1, 2, 3 ni Sinyo based sa kung paano ko napanood. Okay? So, yun. Actually, yung round 3 para sa akin, sa bonus. Round 3, pakinggan natin si Sharon dito. Pag niyayakap daw ako ng asawa ko, pag ganon, parang nagpapalit ng galon. Ano ba naman yan? Mamaya, pag niyakap ka ni B, sabihin niya, totoo ba yung mga sinabi ni Shernan? Ininsulto yung pulo. Malalagkit daw. Wag naman ganon. Venue namin sa branded, ang yayaman nyo, venue nyo walang aircon. Alam niya ni Buso, natawa siya Pero kidding aside, gusto ko magpasalamat kay Sinyo at kay B. Dahil yung premyo ng pulo, ayaw nilang pasabi, pero nagbibigay silang 10,000 para sa mananalo. Taon-taon yan. Kaya wala problema sa akin kahit anong sabihin nyo. Pero sinusuportahan nila yung liga namin at masaya ako para doon. Hindi ko para questionin yung mga gusto nyo sabihin kasi, ba't dinamay mo?
Game! Wala nang aawat. Kung kailan ako nagwawala, doon mas lumilinaw ang panalo ng bawat line. Di malabong mag-delay ang paningin ko, ngayong wala ng sight. Kaya sige, magpatawa ka lang. Hanggang ang utak masabaw ko your fucking whack. Ngayong may payasong pinasalang sa pakulo ko, magiging laughing stock. Under the influence of battle rap. Kaya para makapagpasaya, kailangan pang mandamay. Di puta ex kapre. Laughter is the best medicine. Kaya kapag ako nagpasaya, euphoria at ecstasy, iba't ibang angle ang nakatutok na bala. Ito ay obvious na nga na iba't ibang angle ang nakatutok, ngayong most viewed ka na. Kaya every shot will penetrate. Hindi muna kita tatantarin, pero mapaplatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots na katapat sa tenga mo. Hindi ako all God, fuck off, pero di magpapa-olats. Pag nag-spit na God mode, malatong McDonald. Di ako nagyabang ng achievement. Sa'yo na yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Estrada, total inutil kang Joseph. Pag ako nagseryoso, shit, technical. Tang ina, solid. Yun ato yung pinakamalakas na bara na narinig ko. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mag-Estrada ka na dahil ikaw yung inutil na Joseph. So, Joseph Estrada, Joseph Cagasan, galing. Solid yun, pucha. Napapost ako dun, no? Galing, nagustuhan ko yun. Sa'yo na yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Estrada, total inutil kang Joseph. Pag ako nagseryoso, galing. technical, di na kaya yun. Pag ako nagseryoso, siguradong madadali yan. Massacre, ito'y hasaramen sa Taliban, kain, parang kariman, daing, di makaila, aking galing, tanging akin lamang ang masasaksiyan. Kala nyo happy-happy lang, yung dati nyo minahal papas lang, kahit sabihan nyo pa ako na tangina. Shernan, ikaw pa ba yan, parang di na kita kilala? Nag-iba na ba ako, nalimutan nyo lang na iba ako magpatawa? Parehas na joker sa harapan nyo, magkatulad ba? Never! Iba yung joker na Nicola Jokic dito sa hit. Ledger, mapara po sayaw. Obra ba? Di mo kaya to boy. Kaya ang gumiling ng gumiling, parang tito mo nagbaoy. Ang ebolusyon ay taon-taon. Teknolohiya, pamumuhay, paniniwala at iba pa. Kasabay ng pagbabago yung kaalaman, hindi yung puro ganyan, mag-isip ka. Nanatili ka sa kakayahan mo. Habang inaral ko pa ang battle rap, hanggang ang utak ay mapiga. Alam kong nag-i-improve na rin ang pandinig ng audience. Marunong akong mahiya. Ako'y anak ng Muntinlupa. The best kong makisama pero masama maging kaaway. Pinakita ko lang kay Sinyo kung paano manalo ng walang ibang dinadamay. Kahit sang anggulo tignan, panis kay Shernan tong makulit. At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Welta pala yung tongela. Putang ina. Solid na round 3 para kay Shernan. Pero not enough pa rin talaga. Not enough to beat Sinyo sa round na yon. So, yun, sabi ko nga sa inyo, 1 and 2 nakuha na yun ni Sinyo. Na-explain ko na yun sa inyo. Pagdating sa round 3, pinanood ko na lang yung round 3 to be honest. And tinimbang ko pa rin naman, pero I think Sinyo sobrang consistent sobrang consistent yung level ng performance niya sa umpisa, yung mismong round 1 nadala niya hanggang round 3. Then si Shernan, maganda yung umpisa niya no? Sobrang ganda ng umpisa niya, rebuttals, 'di ba? Na nakapag-set siya ng tone doon, pero pagdating ng round 2 ni Sinyo, naangatan yun naangatan at naging pantay yung performance ni Sinyo sa 1 and 2. Then kay Shernan naman pagdating sa round 2 is bumaba. Kasi nag-switch siya sa technical na hindi naging ganun ka-epektibo sa round 2 versus round 2. Then round 3 ni Sinyo, perfect pa rin yun para sa akin. Then pagdating sa round 3 ni Shernan, yung round 3 ni Shernan, yes, andun yung malakas na tapon may Civic, Estrada ka na lang, ikaw yung Joseph na inutil. So maganda yon. Then yun, yung pagiging technical ni Shernan na showcase niya sa round 3, but not enough to beat Sinyo's round 3. So ganun. Almost 1 and 2
para sa akin magkaparehas. Ay 1 and 3 ni Shernan magkaparehas. Yung 2 yung pinaka worst niya. Although naging technical yung round 3 pero mas epektibo eh. Kaya yung round 2 kasi ni Shernan technical pero hindi nagiging ganoon ka-epektibo yung ano niya, yung mga napili niyang angulo doon. So I think round 3 is better than round 2. Kaya isa 10-9 pa rin para sa akin. So yun, 9-9 26 no, 30 to 26 all 3 rounds Sinyo. So, Sinyo ako dito. Sinyo versus Shernan. Mag-ayos pang beses para sa sarili nyo, para sa buong event natin, at para sa kanilang dalawa. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lahat ng support ng Tunay, live at online. Kita-kits tayo sa October 5, Second Sight 13. Ang boto ng Orado, 5-0. Magigay para kay Sinyo. Natapos din. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you lahat. Thank you, sir. So, ko lang mag-shoutouts ulit. Yoga Run Online Classic. Ang rason kung ba't natalo si M-Site at Slack One. Shoutouts kay Lolo Nor. Subscribe niyo yung channel niya. Shoutouts kay Reggie Tadios, kay Bason, kay Loki, kay Jessa, at sa lahat ng Tamagotchi. GL Boto Casinio. Overall, overall yung 1-2 efficient siya, mas direkta. Nagustuhan ko yung round 3 ni Shernan. Pero yun, overall, binigay ko Casinio. Ayun, binoto ko si Sinyo. Kumbaga, talagang umataka din si Shernan sa paggamit ng mga angulo niya, kung paano na gawing epektibo. Pero siguro sa pagko-construct, mas malinis na nagagawa ni Sinyo yung kada round. Ganon, kumbaga, yun yung subjective na pagtingin ko sa laban. Tapos yung third round ni Shernan, okay naman pero medyo lumaylay siya doon. Tapos si Sinyo medyo doon siya kumbaga yung classic na comedy niya. Yes. Madali kong i-judge ng overall kung papanoorin ko lang din yung laban. Pero kung per round, pwedeng round 1 Shernan, round 2 and 3 Sinyo. Ganon, pero ayun, Sinyo. Binoto ko Sinyo. Dapat tabla na yun eh. Kasi papareha silang kompleto. I-judge ko sana per round pero di ko kayang i-judge per round kasi kung i-judge ko per round lahat ng rounds tabla kaya binoto ko na lang sa lumutang kasi yung ni Sinyo, yung impact tsaka yung impact sa crowd tsaka parang classic na Sinyo tsaka ayun para sa akin konti lang Sinyo. Binoto ko si Sinyo. Round 1 binigay ko kay Shernan. Ang ganda ng rebuttals niya, yung antics na ginawa niya din, pero 2 tsaka 3 gusto ko yung material ni Sinyo, yung angulo na kung saan niya nilagay yung mga angulo niya. So 1 Shernan, 2, 3 Magandang araw sa inyo lahat. Omar Baliw po, Sinyo, Yesay. So yun, parang most of the judges binoto si Shernan sa round 1. So okay lang, wala nang problema. Pero para sa akin, as is yun, it's a dikit pero it's a Sinyo pa rin. All 3 rounds sa akin Sinyo. So yun lang, no? Yun lang yung magiging explanation ko sa battle na to. So para sa akin mas naging klaro sa akin yung battle na to kasi yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo bago tayo mag-start, nasa dulo na kami nito, nasa bandang gitna na kami. Hindi bandang gitna, basta bandang dulo na kami. So hindi ko na masyadong nakita yung battle mismo. Malinaw yung bosses pero yung sila mismo is sobrang hindi na masyado talaga makita. So yun, mas na-enjoy ko yung panonood ngayon. Yun, mas naintindihan ko yung mga bara ni Sinyo dito na more on mabibigat na bara talaga yung round 1. Then kay Shernan naman technical, 'di ba? Yun yung ginawa niya. So slight or a sort of style clash but Sinyo overcome that style of Shernan sa pagkakataon na to. So yun, Sinyo all 3 rounds. So kita-kits tayo. So yun, happy Halloween guys. So yun, kita-kits tayo sa next na video mga kumag. Peace out.